Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Lina, isa sa mga matagal mo nang tagapakinig. Hindi ko man po alam kung mapipili ninyong basahin ang sulat kong ito, pero gusto kong ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon, kahit na ilang taon na ang lumipas, ay parang kahapon lang nangyari. Matagal ko na po kayong sinusubaybayan, Papa Dudut. Mula pa noong nasa radyo lang kayo hanggang sa nagkaroon na kayo ng YouTube channel. Gabi-gabi hanggang sa tanghali sa YouTube ay talagang pinakikinggan kita. Habang nag-aalaga ako ng pamangking ko, nagpe-play ako ng mga kwento ninyo tungkol sa pag-ibig, sa buhay at minsan ay may mga nakakatakot din. Doon ko po naisip na bakit hindi ko subukang ikwento ang nangyari sa akin noon. Kasi hanggang ngayon ay dala ko pa rin yung takot, yung kaba, at yung tanong na wala pa ring sagot. 12 years old pa lamang ako noon, panganay sa dalawang magkakapatid. Si Papa ay jeepney driver, si Mama naman ay buntis sa bunso namin. Wala kaming sariling bahay, nakatira kami sa isang lumang boarding house na kahoy ang sahig at may maliit na bintanang halos hindi mo mabuksan. Pero kahit na ganoon ay masaya kami. Ang mga kapitbahay namin ay puro mababait, mahilig magkwentuhan tuwing hapon habang naglalaba o nag-aalaga ng bata. Wala kaming marami sa buhay pero buo kami. Madaling araw yon, Papa Dudut. Tahimik ang paligid. Puro kuliglig lang ang maririnig. Nagising ako kasi may naririnig akong ungol sa kabilang kwarto. Si Mama. Akala ko ay nananaginip lamang siya, pero nang lumapit ako ay pawis na pawis siya. Umiiyak at hawak ang tiyan niya. Lina? Anak, tawagin mo ang kapitbahay. Manganganak na ako. Halos pasigaw niyang sabi habang namimilipit na sa sobrang sakit. Wala si Papa noon, pumapasada pa raw siya ng huling biyahe para may pambili ng gatas. Hindi ko alam ang gagawin, pero tumakbo ako palabas, kumatok sa bahay ng katabing pamilyang madalas naming utangan. Sa kabutihang palad, gising si Aling Deli, mabilis siyang kumilos, kinuha si Mama at tumawag ng tricycle. Pagdating ni Papa, halos hindi pa siya nakakababa ng jeep ay sumigaw na ako. Pa, si Mama! Dinala na sa health center. Halos mabitawan ni Papa ang susi sa pagmamadali. Doon sa maliit na health center na amoy gamot at pawis. Ipinanganak si Jeremy, ang bunso naming kapatid. Maliit siya, maputla, halos hindi umiiyak nung una. Nakangiti si Mama kahit pagod na pagod. Salamat Panginoon, sabi niya. Habang inaayos ng matandang hilot ang mga kumot at gamit ay napatingin ito kay Mama. Huwag niyong ilapit ang bata sa basakan sa bandang dulo, sabi ng matanda na may punit ang laylayan ng saya. Marami nagbabantay doon, minsan ay hindi tao. Tahimik lang kami noon, si Papay natawa pa nga. Pamahiin lang yan, Nay, sabi niya. Pero ako ay hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan.
Pag-uwi namin gabi na, si Jeremy ay tulog sa yakap ni Mama. Habang naglalaba ako ng lampin, may narinig akong iyak ng pusang itim sa labas ng bahay. Paulit-ulit. May tunog din sa bubong at parang may naglalakad na mabigat. Hindi ko yon binigyang pansin dahil sabi ni Papa ay baka daga lang daw o pusa rin. Pero habang tumatagal ay mas lumalakas yung kaluskos. Kinabukasan, sinabihan kami ng may-ari ng boarding house na kailangang lisanin muna namin ang kwarto dahil ipaparenovate daw. Nagtaka si Papa kasi walang anunsyo noon. Pero wala kaming magagawa. Pinakiusapan lang kami na makaalis kaagad. Buong araw kaming naghanap ng malilipatan hanggang sa may mag-alok kay Papa ng paupahang bahay sa may dulo daw ng bayan. Kaagad na niyang tinanggap yon kaya sa patuloy kaming mahirapan sa paghahanap ng matutuluyan. Pagbaba ni Mama ng tricycle ay bigla siyang nadapa. Pero hindi lang basta nadapa, parang may tumulak sa kanya. "Aray!" sigaw niya habang dumudugo ang kamay. Tumakbo si Papa para tulungan siya. Pero nang tumingin siya sa paligid, wala namang ibang tao. Mabuti na lamang at ako ang may karga noon sa kapatid ko. Nang pumasok kami sa loob ay bumungad ang amoy ng alikabok at bulok na kahoy. Ang sahig ay malambot sa ilang bahagi at may mga sapot ng gagamba sa kisame. Pinilit pa rin naming ayusin kahit papaano. Nilatag ni Papa ang banig, sinindihan ko ang lampara. At si Mama naman ay inihiga si Jeremy. Habang inaayos ko ang mga gamit ay napansin kong may liwanag mula sa labas ng bintana. Tumingin ako, walang ilaw, walang bahay pero pakiramdam ko. May nakatingin, saka ko lang napansin na sa likod ng mga puno may mga kumikislap na pulang parang mata. Pero nang magkurap ako, wala na. "Lina!" tawag ni Papa. "Bili ka ng sardinas at yelo sa tindahan bago magsarado." Kinuha ko ang flashlight at tumakbo papunta sa kalsada. Ang daan madilim at maputik talaga. Sa bawat takbang ko ay naririnig ko ang tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng paa ko. Hindi ko na iniisip yon basta makauwi lang agad. Nang pauwi na ako ay tinamaan ng ilaw ng flashlight ang isang bagay sa gilid ng daan. Akala ko, Papa Dudut, ay ibon. Pero masyado itong malaki para sa isang ibon. Hindi gumagalaw. Nang tumapat ang liwanag ay bigla itong lumipad at doon ay nakita ko na hindi nga yun ibon. Ang katawan ay parang tao pero payat na payat. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit na punit-punit. Ang mga mata ay pula at sa kamay nito ay may hawak na parang piraso ng karne. Hindi ako nakasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Ang tanging nagawa ko lang ay pumikit at umusal ng dasal. Nang maramdaman kong wala na siya ay saka lang ako nakatakbo paalis. Pagbalik ko sa bahay, hinihingal ako. Sinabi ko kay Papa ang nakita ko at natawa lamang siya. "Pagod ka lang, anak. Imahinasyon lang yan, nasa isipan mo." Papa Dudut, naging maayos naman ang unang mga araw namin sa bahay na yon. Kahit may mga gabi na nagigising ako sa mga kakaibang kaluskos at boses na unti-unti kong nakakasanayan, inisip ko na baka parte lamang yon ng lumang bahay. Isang linggo ang lumipas ay biglang nagkasakit si Jeremy. Dinala siya ni Papa sa health center pero hindi siya gumaling. Sumunod na nagkasakit si Mama kaya pumunta na kami noon ng albularyo. Pagdating namin sa maliit na bahay ng albularyo ay naamoy agad namin ang amoy ng mga tuyong dahon at insenso. Ang bahay niya ay gawa sa kahoy at puno ng mga bote ng langis, bawang at kung ano-anong halaman na nakasabit sa dingding. Pagpasok namin ay lumabas mula sa loob ang isang matandang lalaki. Payat at may mahabang buhok at nakasuot ng lumang puting kamisa. "Sino sa inyo ang may sakit?" tanong niya habang nakatitig kay Mama. "Yung anak ko po at pati yung asawa ko, may sugat siya," sagot ni Papa. Lumapit ang matanda. Inaplos ang noo ni Jeremy.
Saka tumingin sa amin. May wakwak na sumusunod sa inyo mula nang lumipat kayo dito. Sabi niya sa mababang boses. Napatigil kaming lahat. Ako ay hindi ko alam kung ano ang wakwak pero ramdam ko kaagad na hindi yon maganda. Kumuha siya ng langis mula sa bote at pinahiran si Jeremy. Nilagyan din ng bawang sa dibdib at sa paa. May sinambit siyang dasal habang pinikit ang mata. At pagkatapos ng ilang minuto ay biglang huminga ng malalim si Jeremy at muling bumalik ang kulay ng balat niya. Si Mama ay napahinga ng maluwag. Ginamot na rin ng albularyo ang sugat niya sa kamay. Si Papa naman ay halos mapaluwa sa tuwa at salamat po Manong, sabi niya. Pero agad kaming binalaan ng albularyo. Huwag na kayong babalik sa bahay na yon. May dumadayo roon tuwing gabi. Hindi na kayo ligtas doon. Tahimik kami. Alam kong natakot si Papa. Pero nang magtanong ang albularyo kung may ibang bahay kaming matutuluyan, napayuko lamang si Papa. Wala kasi talaga kaming mapupuntahan. Wala kaming kamag-anak doon kaya kahit may kaba si Papa, sinabi niyang bumalik kami roon, wala naman sigurong mangyayari ulit. Nang makauwi kami ay tahimik si Mama. Hindi siya umiimik. Nakaupo lamang siya sa gilid ng banig. Hawak-hawak ang kamay na nasugatan noong nadapa siya. Doon ko lang napansin na mas malaki na ang sugat kesa sa dati. Nangalisin ni Papa ang benda, nangitim na ang paligid. At may lumalabas ng mabahong likido. Napasinghap ako. Masakit ba? Tanong ko. Tumango siya pero pilit na ngumiti. Kaya ko to anak. Habang inaalagaan namin si Mama ay napansin kong may gumagalaw sa labas. Lumabas ako para tingnan sa bubong ng bahay at may nakita akong malaking ibon. Nakaupo lang at hindi gumagalaw. Ang mga pakpak nito ay malapad at ang ulo nito ay nakatagilid na parang nakamasid sa amin. Hindi ako makagalaw pero hindi rin ako tumatakbo. Nakatingin lamang ako habang kumikibot ang tuka nito. Parang nakangisi Papa Dudut. Mabilis akong pumasok sa loob at sinarado ang kurtina. Pa, may malaking ibon sa bubong, ang sabi ko. Pero hindi siya nakinig. Abala siya sa paglilinis ng sugat ni Mama. Kumuha siya ng tubig, sinabuyan ito ng kaunting asin at pinunasan gamit ang malinis na panyo. Gagaling to, sabi niya. Pero halata sa boses niya ang takot. Kinabukasan ay mas lumala pa ang sugat ni Mama. Ang balat sa paligid ay namamagana at may amoy na parang nabubulok. Si Jeremy naman ay iyak ng iyak buong maghapon. Ayaw dumede, ayaw matulog. Halos hindi na rin kumain si Mama. Sabi ni Papa ay baka lang sa pagod pero nakita ko kung gaano siya nanghihina. Habang nililinis ni Papa ang sugat ni Mama ay napansin kong gumagalaw ang balat sa paligid nito. Hindi malakas pero napansin kong may mga kumikilos na tila may gumagapang sa loob. Kinurot ko ang braso ko para siguraduhin hindi ako nananaginip. Pa, may gumagalaw, bulong ko. Tinignan ni Papa at nang pinisil niya ng kaunti ang sugat. May lumabas na maputing bagay, manipis, maliit at gumagalaw. Napatili ako. Uod yan, sigaw ko. Agad niyang sinabuyan ng alkohol at tinakpan ng tela. Si Mama ay halos mawala ng malay sa sobrang sakit. Pagdating ng umaga ay hindi na siya makatayo. Namumutla na siya at nanginginig. Si Papa ay halos hindi makakain sa pag-aalala. Ako naman ay inaalagaan si Jeremy habang umiiyak siya sa tuwing lumalapit kay Mama. Habang pinapalitan ko ang lampi ni Jeremy, napatingin ako kay Mama. Nakita kong may gumapang na maliit na uod mula sa sugat niya papunta sa kumot. Dali-dali kong kinuha ang kumot at itinapon sa labas. Pa, kailangan na nating bumalik kay albularyo, halos pasigaw kong sabi. Sumang-ayon naman si Papa. Pagdating namin doon ay halos mawala ng malay si Mama.
Sinalubong kami ng albularyo at nang makita si mama ay umiling siya. Sabi ko na sa inyo huwag na kayong babalik doon. Sabi niya habang inilalagay ang palad sa noo ni mama. May sumpa ang bahay na yon. Ginamit yon noon bilang daan ng mga madidilim na nilalang. Hindi na dapat tinitirhan. Nang marinig ko yon ay napahawak ako sa dibdib ko. Daan ng mga madidilim na nilalang. Naalala ko kaagad yung malaking ibon sa bubong, yung kumakaluskos sa gabi. At yung malamig na simoy nang biglang dumarating tuwing hating gabi. Ginamot ng albularyo si mama at nilagyan niya ng langis at pinainom ng pinaghalong dahon at asin. Matagal bago siya nagkamalay. Nang dumilat siya mahina pero nakangiti. Lina? Bulong niya. Napaiyak ako sa ginhawa. Pagkatapos noon ay kinausap kami ng albularyo. Kahit gumaling siya, huwag na kayong babalik sa bahay na yon. Humanap na lang kayo ng ibang bahay. Mariin niyang sabi. Pero si Papa matigas ang ulo. Wala na po kaming pera. Hindi naman siguro mauulit ang nangyaring ito, sagot niya. Pag-uwi namin, tahimik lang ang daan. Ang mga puno sa gilid ng kalsada nagkikiskisan sa hangin. May naamoy kaming amoy na bulok na karne pero wala namang nakitang hayop sa paligid. Si mama ay nakatingin lang sa bintana, si Jeremy ay tulog sa kandungan ko. Pagdating namin sa bahay, napansin ko kaagad ang kurtina sa pintuan. Sarado na. Iniwan namin nakabukas yun bago umalis. Nagkatitigan kami ni Papa. Baka tinangay lang ng hangin, sabi niya, pero ramdam kong iba. Pumasok kami, inayos ni Papa ang gamit at pinilit naming matulog. Pero wala pa ring katahimikan sa loob ko. Sa tuwing pipikit ako ay naalala ko yung ibon sa bubong. Kinabukasan habang nilalabhang ko ang mga lampin, lumapit si Papa. Lina, anong ginawa mo kagabi? Tanong niya. Bakit po? Sagot ko. Tingnan mo si Jeremy. Sabi niya sabay turo sa dibdib ng kapatid ko. Nakita ko yung mga galos. 3 pahaba parang kalmot. Sinong gumawa nito? Seryosong tanong ni Papa. Hindi po ako, sagot ko kaagad. Nanginginig pa. Gising ako buong gabi at narinig ko nga yung parang may humahagik-hik sa labas. Tapos biglang natahimik. Tahimik si Papa. Nakatitig siya sa sugat ng bunso niya. Halatang hindi alam kung maniniwala ba siya o hindi. Doon ko naramdaman na hindi lang basta takot ang dumadaloy sa bahay na yon. Para bang bawat sulok ay may buhay, may nagbabantay. At kahit araw, pakiramdam ko ay gising pa rin yung mga bagay na dapat ay natutulog. At doon ko napagtanto, Papa Dudut. Minsan kahit buong tapang mong sinabing wala kang takot, may mga bagay na magpapatunay na hindi mo kailanman kayang ipaliwanag at lalo na hindi mo kayang takasan. Simula nang bumalik kami sa bahay, halos gabi-gabi na lamang may naririnig kaming kakaibang tunog sa bubong. Una'y mahina lang at parang yapak, tapos kaluskos na dumudulas. Pero habang tumatagal ay lumalakas hanggang sa marinig mo na yung pagaspas ng kung anong bagay na dumadampi sa yero. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam. Pero tuwing hating gabi nagigising ako mula sa pagtulog kasi bigla na lamang may maririnig kang kalmot na mahaba at parang sinasadya. Sabi ni Mama baka pusa lang daw, lalo na't malapit kami sa kakahuyan. Kaya posible raw na may ligaw na hayop, pero iba yung pakiramdam ko. Kasi kapag pusa ay mabilis lamang yon, tatakbo at tatalon. Pero yung narinig namin ay mabigat, dahan-dahan ay tapos biglang may kasunod na tunog na parang iyak. Iyak ng babae. Hindi sigaw kundi yung pigil na iyak na parang nasasaktan o nagmamakaawa. Minsan mahina at minsan ay halos marinig mo na sa mismong taas ng kwarto ko. Kinakabahan ako noong una. Tinatakpan ko na lamang ng una ng tenga ko pero naririnig ko pa rin. Hanggang sa biglang bumangon si Papa, kinuha yung flashlight at lumapit sa bintana.
Tahimik lamang siya habang nakasilip. Wala namang kahit na ano sa labas, ang sabi niya. Pero yung boses niya ay may halo na ring kaba. Ako lang yata ang nakakakita. Habang nakasilip din ako sa kabilang gilid ng kurtina ay may dumaan sa itaas. Isang malaking bagay, mabilis, may mga pakpak na kumislap sa ilaw ng buwan. Hindi ko na nasundan ang tingin kasi sobrang bilis pero sapat na yung isang iglap para tumayo ang balahibo ko. Alam kong may lumipad sa ibabaw ng bahay namin. Kinabukasan ay maaga akong nagising kasi narinig kong may nag-uusap sa labas. Si Papa yon. Tumingala sa bubong habang hawak ang walis tingting. Ano to? Narinig kong sabi niya. Sumilip ako at halos manlambot ako sa kusina. May mga bakas ng dugo sa bubong. Hindi marami pero halatang sariwa mula kagabi. May mga kalmot din sa gilid ng dingding malalim at parang sinadya. Napatingin ako kay Mama. Nasa may pintuan siya at tahimik lang. Samantalang si Jeremy ay tulog pa. Baka may nahulog na hayop dyan kagabi, ang sabi niya. Pero halata sa mukha niyang hindi siya kumbinsido. Ako lang yung nagsalita, mahina pero ramdam ko yung takot. Hindi na ito normal. Lumapit ako kay Jeremy at tinaplos ko ang noo niya. Mainit pa rin siya kahit ang lamig ng hangin sa loob. Baka masama yung hangin dito ma, ang sabi ko. Pero hindi sumagot si Mama. Tahimik lamang siya habang pinagmamasdan ang kisame. Kinabukasan ay pinapunta ako ni Papa sa bayan para bumili ng bigas. Mag-isa ako naglakad kasi ayaw ni Mama na iwanan si Jeremy. Mainit noon pero habang papalapit ako sa tindahan ay napansin kong medyo tahimik ang paligid. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip noon pero parang lahat ng tao ay umiiwas ng tingin sa akin. Para bang may alam sila na ako lang ang walang ideya. Pagdating ko sa tapat ng palengke may nakita akong pamilyar. Yung matandang babae na nag-alok sa amin ng bahay na ito. Nakaupo siya sa bangko, hawak yung supot ng gulay at nakatingin ng diretsyo sa akin. Ngumiti siya. Yung ngiti niya ay hindi bastang ngiti, Papa Dudut. Yung tipo ng ngiting alam niyang may tinatago ka. Nakasanayan mo na ba ang bahay? Tanong niya sa mahinang boses. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Tumango lamang ako kahit ayaw kong magsinungaling. Pero yung mga mata niya ay hindi umalis sa akin. Magaling, sabi pa niya. Tapos sabay tingin sa likod ko. Paglingon ko ay wala naman. Pagharap ko ulit sa kanya ay wala na rin siya sa pwesto niya. Wala man lang tunog ng yabag o bakas ng pag-alis niya. Para lang siyang biglang naglaho. Pag-uwi ko agad kong kinuwento kay Papa yung nangyari. Pa, nakita ko yung matandang nag-alok ng bahay na to. Tinanong niya kung nakasanayan ko na raw tapos bigla na lang siyang naglaho at hindi pa ako tapos pero pinutol na ako ni Papa. Baka guni-guni mo lang yan. Wala tayong oras sa mga ganyan, Lina. Wika niya. Nainis ako sa loob ko pero tiniis ko na lang. Hindi ko na lang pinansin kahit ramdam kong totoo yung nakita ko. Kinagabihan habang nagluluto si Mama, narinig naming may 3 beses na kumatok sa bintana. Malakas yon. Tok tok tok. Sabay-sabay kaming napatingin. Walang hangin, walang unan pero malinaw na tunog ng pagkatok yon. Lumapit si Papa. Sinilip yon. Wala. Pero nang tinapat niya yung flashlight sa salamin ay may naiwan na bakas ng kuko. Mahaba, may dugo sa dulo. Pusa na naman to, sabi ni Papa. Pero halatang pinipilit lamang niyang maging matapang. Mula noon, halos hindi na kami mapakali tuwing gabi. Si Jeremy ay umiiyak tuwing may maririnig na tunog sa labas. Ang sabi ni Mama ay baka takot lang. Pero ako ay alam kong may mali sa bahay na ito. Nagdesisyon si Papa na mag-alaga ng manok para may pang-ulam daw. Nagpatayo pa siya ng maliit na kulungan sa gilid ng bahay.
pero pagdating ng umaga ay laging may kulang. Isang manok, minsan dalawa, wala namang bakas ng daga o ahas. Laging malinis lang na para bang may kumuha ng maayos. Isang gabi nagpasya si Papa na magbantay. Ako rin, hindi nakatulog kaya sumama ako. Umupo kami sa may terasa. Dala ang lampara. Ilang oras kaming tahimik lang hanggang sa may narinig kaming mahinang kaluskos sa likod ng kulungan. Nilapit ni Papa ang ilaw at doon ko nakita ang isang nilalang. Sa loob ng kulungan ay may nakayukong tao. Pero hindi talaga tao, mukha siyang babae, mahabang buhok, nakatagilid ang ulo pero yung katawan niya ay payat na payat. At yung dila niya ay sobrang haba. Gumagalaw habang dinidilaan yung dugo ng manok. Napatigil ako. Napasigaw ako ng sobrang lakas. Tumayo yung nilalang at tumingin sa amin at sa sandaling yon ay nakita ko yung mga mata niyang mapula na mapula. Hinila ko ni Papa. Sabay takbo papasok ng bahay. Wala na kaming ibang nagawa kundi ang tumakbo ng walang lingon. Pagbalik namin ay wala na yung babae. Pero yung mga manok ay wasak na ang katawan. Yung mga balahibo ay nakakalat. At mas kinilabutan ako. Yung tela ng damit ng nilalang ay nakita kong nakasabit sa damuhan. Yung tela ay kapareho ng kurtina sa pinto namin. Kinabukasan ay bumalik kami sa albularyo. Hindi na ako nagdalawang isip. Pagdating namin ay parang alam na niya kaagad ang nangyari. Sinabi ko na sa inyo. Sabi niya habang nag-aayos ng mga bote sa mesa. Hindi basta bahay ang tinitirahan ninyo. Dati ang taguan ng mga aswang. Bago pa man kayo ipinanganak. Nanlamig ako. Napatingin si Papa sa akin pero wala siyang nasabi. Pwede pa ba namin silang maiwasan? Tanong ko. Tumango ang albularyo at inabot sa amin ang maliit na bote ng langis at isang anting-anting na may tali. Ito suotin nyo. Huwag nyong alisin kahit sa gabi. At sa 4 na sulok ng bahay ninyo, maglagay kayo ng asin at bawang para hindi sila makapasok. Umuwi kami kaagad at sinunod lahat ng sinabi niya. Si Papa ay naglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay habang ako naman ay nagsasabit ng bawang sa may pinto. Habang naglalakad ako papunta sa likuran ay bigla ko narinig yung tunog ng mga halakhak. Hindi malakas pero malinaw, galing sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan akong yumuko at sinilip yung pagitan ng mga tabla. Una, dilim lang ang nakita ko. Pero habang tumatagal ay may lumitaw. 2 mata pula nakatingin ng diretso sa akin. Hindi kumukurap at hindi gumagalaw na kaagad ding nawala. Mula nang makita ko yung mga pulang mata sa ilalim ng sahig, halos hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit na anong pilit kong kumbinsihin ang sarili kong baka guni-guni lamang yon, bawat gabing dadaan ay laging may kakaibang naririnig. Mahinang yabag, kaluskos sa likod ng bahay at minsan ay may humahaplos sa bubong na parang gustong bumaba. Pero kahit na anong takot ko ay kailangan kong kumilos kasi wala kaming ibang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili naming pamilya. Isang gabi habang kumakain kami ay may kumatok sa pinto. 3 mahihinang katok lang pero sapat na para mapalingon kaming lahat. Si Papa ay agad na tumayo. Pagbukas niya ng pinto ay may lalaking nakatayo sa labas, medyo marumi, pawisan at may daladalang malaking supot. Magandang gabi po, sabi niya. Nagbebenta po ako ng karne. Mura lang po, fresh pa. Nagkatinginan kami ni Mama at kita sa mukha ni Papa na nag-alangan siya pero halata ring nag-iisip. Magkano? Tanong niya. 5 kilo po, 100 lang. Sa panahon namin noon ay sobrang mura noon. Kaya kahit may kaba ako ay tumango si Papa at binili yung karne. Pag alis ng lalaki sinarado ni Papa ang pinto. Ayos to, makakatipid tayo, sabi niya habang nilagay sa mesa ang supot. Si Mama naman ay agad na nagluto pero habang niluluto niya ay napansin ko na kakaiba ang amoy. Hindi amoy karne ng baboy o baka.
masyadong malansa. Masangsang na parang may halong amoy ng dugo na ilang araw nang nakatambak. Masigurado ka bang okay pa yan? Tanong ko sabay nakasulyap sa kawali. Siguro naman, baka lang galing sa matandang baboy, sagot niya. Pilit siyang ngumiti pero napapailing habang hinahalo ang karne. Nang maluto na, inihain niya sa mesa, Papa Dudut. Si Papa ang unang sumubo, ilang sandali lang ay bigla siyang napatigil. Ano to? Sabi niya sabay labas ng isang piraso ng karne sa bibig niya. May nakita siyang malit na bagay, maputlang kulay, parang hugis kuko. Nang masilip namin halatang kuko talaga, parang sa tao. Halos sabay-sabay kaming umatras sa mesa, si Mama agad na tinapon ng niluto sabay hugas ng kawali. Si Papa naman ay hindi na kumibo pa. Tahimik lamang siyang nakaupo habang hawak ang piraso ng karne na may kuko. Hindi ko ito kakainin, sabi niya. Kinabukasan maaga pa lang ay may malakas na sigaw mula sa labas. Sumilip si Papa at nakita naming may asong ulol sa tapat ng bahay. Malaki, marumi at duguan ang nguso. Kinakain nito yung laman ng kung anumang nakalagay sa lupa. Hindi namin alam kung hayop o tao. Binato ito ni Papa ng bato para umalis pero bago ito tumakbo ay tumingin muna sa amin. Yung mga mata niya ay pula at yung bibig ay nangingintab pa sa dugo. Pagkalipas ng ilang linggo, ramdam na naming halos hindi na bahay ang tinitirhan namin. Lahat ng gabi laging may gumagalaw sa labas. May mga yapak sa bubungan. May mga tunog ng kuko na dumadampa sa dingding. Maging si Mama na dati laging tahimik at kalmado ay napapasigaw na minsan sa takot nang biglang may marinig na boses mula sa likod ng kusina. Si Papa naman ay mas madalas na lamang nakaupo sa labas, walang imik, parang wala sa kanyang sarili. Lahat kami ay pagod na pagod na. Hindi lang sa takot kundi sa pakiramdam na baka hindi na kami ligtas kahit sa loob ng sariling bahay. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga damit ng kapatid ko, narinig kong umiyak si Mama sa kwarto. Pumasok ako at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak yung rosaryo na bigay ni Lola. Hindi ko na kaya, Lina. Sabi niya, araw-araw may kakaibang nangyayari sa bahay na ito. Hindi ko na alam kung sino o anong totoo sa hindi. Ayoko nang may mangyari sa inyo. Pagkatapos noon ay kinausap niya si Papa. Halos magdamag silang nag-usap at kinabukasan sinabi ni Papa sa amin, lilipat na tayo. Hindi ko alam kung saan namin kukunin ang pera pero ang sabi niya ay mangungutang daw siya sa dating katrabaho niya sa bayan. Kahit gipit ay pumayag kami at wala na kaming ibang gusto kundi ang makaalis. Habang nag-iimpake bigla kong naisip lahat ng mga nangyari. Mula sa unang gabi ng kaluskos, sa bubungan, sa mga patak ng dugo, sa pulang mata hanggang sa lalaking nagbebenta ng karne at asong ulol sa labas ng bahay. Lahat yon ay parang magkakabit. Parang bawat sulok ng bahay may kwento ng takot at kasamaan. Pag-alis namin, hindi na ako lumingon pa pero habang papalayo ang sinasakyan naming tricycle, napansin ko mula sa side mirror ng driver may isang matandang babae na nakatayo sa tapat ng bahay. Nakangiti siya. Yung parehong matanda na nag-alok sa amin noon ng bahay at hindi ko alam kung totoo bang nandun siya o guni-guni ko lang. Pero hindi ko na hinintay pang siguraduhin. Pumikit na lamang ako at niyakap ng mahigpit ang kapatid ko. Nang makarating kami sa bagong inuupahan, mas simple lang, maliit pero maaliwalas. Wala na yung bigat ng hangin na dati naming nararamdaman sa lumang bahay. Si Mama tahimik na nagdasal habang nilapag ang rosaryo sa altar. Si Papa naman habang nakaupo sa labas, mahina niyang sabi, dapat doon pa natin ginawa ito. Sa mga sumunod na araw ay unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Nakatulog na kami ng mahimbing. Walang kaluskos, walang iyak, walang bakas ng dugo sa umaga.
Ngayon tuwing napapadaan ako sa lumang kalsadang dinadaanan namin noon, lagi kong tinitingnan mula sa malayo yung dating bahay. Sarado pa rin ang mga bintana at walang nakatira. Pero sa tuwing lumalapit ang hangin ay may dala itong kakaibang lamig na dumidikit sa balat ko. Sabi nga ni Papa, may mga bahay talagang ayaw ng tirhan. Kasi may mga ala-ala roon na ayaw ding bitawan. At yan, Papa Dudut, ang kwento namin. Ang bahay na akala namin ay simula ng bagong pag-asa pero naging ala-ala ng takot at kabayaran ng murang tiwala. Sa huli ay natutunan ko na hindi lahat ng tahimik ay payapa at hindi lahat ng mura ay ligtas. Lubos na gumagalang, Lina. Mga kaistorya, ang kwento po ni Lina ay isang paalala sa ating lahat na hindi lahat ay tahimik ay payapa. At hindi lahat ng mura ay biyaya. Minsan baka mapamura ka. At minsan din ang mga alok na tila magaan sa bulsa ay mabigat palang dala sa kaluluwa. Sa panahon ngayon ay madalas nating hanapin ang madali, mura at mabilis. Pero gaya ng karanasan ni Lina at ng kanyang pamilya, may mga bagay na hindi dapat minamadali. Bago tayo tumira sa isang lugar, bago natin tanggapin ang isang alok, alamin muna natin ang kasaysayan ng lugar na yon. Baka kasi ang iniisip mong bagong simula ay bahay pala ng mga alaala na matagal nang ayaw matahimik. At higit sa lahat, mga ka-online ay huwag tayong agad maniwala sa magaganda lang na sinasabi ng iba. Minsan ang mga ngiti may tinatago ring dilim. Ang pamilya ni Lina ay nakaligtas dahil pinili nilang umalis. Dahil mas pinili nilang mabuhay kesa manatiling bihag ng takot. Ganon din sa buhay, minsan ay kailangan nating lumayo sa mga bagay na unti-unting kumakain sa atin, kahit gaano pa ito kabigat o kasakit. Hanapin at pakinggan ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na aming ina-upload. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Meron po kami mga papremyo. Sana po ay manalo po kayo sa panonood. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut